So guys, continuation po number 4. Life quote, Bible verses, life motivation. Thank you po sa inyong lahat na makakita ng content ko na to. Sana po pagtyagaan niyo pong tapusin. Bali number 4 na po to. Bali added lang po to. Ang context po ng bagong Bible verses ko na to, added lang po to para mag-boost pa po yung faith natin sa ating Panginoon. Guys, ito po yung mga verses na medyo talagang madalas na may mention yung about Antichrist na talaga pong magdi-deceive ng todo dito sa humanity during the last generation, which is nangyayari na naman po yan noon na noon pa kaya lang i-intense po ng i-intense yung power ng Antichrist hanggang sa dumating yung climax ng Great Tribulation. So, lalagay ko po dito sa content ko na to itong mga verses na to. 1 John 2 verse 18, 1 John 2 verse 22, 1 John 4 verse 2 hanggang 3, 2 John verse 1 to 7. Saka ito pong Isaiah 41 verse 18, vital din po to, pasadahan po ninyo yan. Isaiah 41 verse 18. Tsaka po yung Hebrews 13 verse 14 to 16. Vital din po yan guys. So ito pong part na to guys, it's all about the 3 most powerful women in the Bible. Number 1 po, Eve. Si Eva po. So, and it says, Eve is considered the first woman in the Bible and the mother of all humanity. Her story includes the fall of humanity in the Garden of Eden. She also represents the resilience and strength of the human spirit despite the consequences of her sin. She demonstrates the capacity for faith, hope, and the will to carry on and fulfill her role as the mother of all living. So, ito pong new generation natin, yung science po, nagpapatunay po na talagang ang lahat po ng tao, meron po tayong part sa loob ng katawan natin na to. Pag tinanggal yung balat natin, nandyan po yan, pwede pong i-research yan. Sinabi din po to ng isang matuwid na mangangaral na kapag tinuklap yung balat ng isang human being, meron po diyang isang particles, isang part ng katawan natin. Alam ko po, parang ang dinig ko po sa blood yata na nagpapatunay na ang lahat ng tao ay nagmula lang sa iisang babae, si Eva nga po. So, number 1 po yan, si Eva. So, i-research nyo lang po guys kung medyo agam-agam po kayo dito sa context ng content ko na to. Pero nandyan na po yan, mari-research po natin yan. Kasi napanood ko lang din po ito sa isang dokumentary na nagpapatunay na talagang ang lahat ng tao ay may part po tayong magpapatunay na pinag-aralan ng science na lahat tayo ay nagmula lang sa iisang babae. Siya po ang naging ina ng lahat ng tao na nabubuhay. So, number 2 pong the most powerful women in the Bible is Miriam. Si Miriam po ay kapatid ni Moses. Ate po siya ni Moses. So, Miriam was the sister of Moses and Aaron. And she played a vital role in the Exodus and the journey of the Israelites. She is described as a prophetess and a woman of great influence. Miriam's leadership is evident when she led the women of Israel in singing and dancing to celebrate the deliverance from Egypt at the shores of the Red Sea. Her story can be found in the books of Exodus and Numbers. So, yan po. Si Miriam po may ginampanan din pong mahalagang role kasi hindi po masusulat ang story ni Miriam at ang pangalan niya sa Holy Scripture kung hindi po yan, kung wala po yung essence. So, ibig sabihin, niloob po ng Panginoon na malagay ang pangalan ni Miriam. May nagawa na rin po akong content
na about dito sa kay Miriam, na kaso nga po nasa baba na kasi si Miriam po para po siyang minak niya po yung napangasawa ang pagkakaalala ko po dun sa content na nagawa ko, kasi nasa ilalim na po lalim na po gusto ko po sanang i-repost, kaya lang sobrang lalim na po, ang layo na kaya nire-reminisce ko na lang po yung mga dati kong content na nagawan ko na ng What is Written Truly Happen. Si Miriam po ay na-mention sa Holy Scripture na nagkaroon siya ng ketong, kasi parang pinitik po siya ng ating Panginoon, kasi naging maker po siya. Pinulaan niya po, pinintasan niya po yung napangasawa ng kapatid niyang si Moses, kasi nga po Ethiopian, maitim na babae. So nagkaroon po ng ketong si Miriam, pero gumaling din po later on. So pasyalan nyo na lang po yung story ni Miriam sa Exodus tsaka sa Numbers na sa Old Testament po. So vital din po yan, kasi mahalagang character din po si Miriam sa love letter na ating Creator. May motivation din po siyang ibinigay sa humanity. So ang pangatlo po ay si Mary Magdalene. So Mary Magdalene was a devoted follower of our Lord Jesus. She is prominently mentioned in the New Testament Gospels as one of the women who witnessed Jesus' crucifixion, burial, and resurrection. Mary Magdalene was the first person to see the rising of our Lord Jesus, and she played a crucial role in spreading the news of our Lord Jesus' resurrections to the disciples. Her significant role in the foundation events of Christianity makes her a powerful and influential figure in the Bible. So yan po yung tatlong mga babaeng importante talaga na na-mention sa Holy Scripture, na meron din pong mga dokumentary, si Mary Magdalene, si Eve, at saka po si Miriam na kapatid ni Moses. So guys, thank you po. Sana po nakakapaghatid ako sa inyo ng maliit na motivation na magbubus pa po ng faith natin sa ating Creator at sa kanyang bigatin. Sana magtumibay po tayo guys. Panghawakan po natin ng mahigpit ang motivation, talagang makikita natin na dapat nating sundan at lakaran. Ang motivation pong galing talaga sa Holy Scripture na salita ng ating Lord Jesus at ng kanyang God the Father, na ating Creator. So, thank you so much po. God bless us all po. Last na lang po, may dadagdag na lang po akong konti. Bali, part 4 po ito. Sana po maumpisahan nyo mula part 1 hanggang final part. Susunod na po yung final part. Maraming salamat po talaga. To God be the glory po. Ingat po tayo palagi. God bless us all and never ever lose your faith. To God be the glory po ulit, and God bless us all. Amen.